Parang halik lang yun. Good evening, Talent Scouts. And now, here are the scorekeepers. Please welcome our jury. Our jury for tonight is composed of an office clerk, an account receivable specialist, a computer science and technology instructor, a Java web developer, a system administrator, a population program officer, an internal auditor, and a choreographer. Jury, magandang gabi po sa inyo. Simulan na natin ang ating labanan. Dating breadwinner ng pamilya ang ating talentadong taga-Tagaytay. At dahil sa talento niyang ito, ay napag-aral niya ang kanyang dalawang kapatid. Ito pa po ang iba niyang kwento. For 30 years, naging breadwinner ako ng pamilya dahil maaga akong naulila sa ama. Ang nanay ko lang ang isang nagtaguyod sa aming anim na magkakapatid. Kaya ayun, mahilig ako sa pagkanta. Madalas sumasali ko sa mga amateur singing contest. Masaya dahil kapag nananalo, nakakatulong ako sa mother ko, sa financial support. Ngayon, na-focus na ako sa mga anak ko, sa pag-aalaga sa kanila, sa pag-aasikaso. Minsan, nami-miss ko talaga na kumanta sa stage, mag-perform sa maraming tao. Singing to the bopping beats, here's Eliza de Lupines, or simply Eliza. Kicking off our competition for tonight. Eliza, dito tayo. Kontuhan tayo with the Talent Scouts. Kasi yung agad Tuesday kanina, opening ba lang? Ayan, panalo. Direct oras ng ligaya. Yun ang nararamdaman natin ngayon. Di ba? Meron akong i-reveal tungkol sa kinanta niya mamaya. Sige. Okay, mamaya may surprise. Alam mo, Ate Eliza, lagi ko sinasabi, isa akong lumang tao na nagkakatawang Diyosa. Talaga ang aking disguise. At natouch ako kasi talagang may affinity ako sa mga vintage stuff. At hindi lang vintage ang kinanta mo, pati ang itsura mo, vintage. Ilan taon ka ba? Wala ka pa bang 100? Wala pa. Ang ganda ng boses mo, lalo na doon sa scatting part yung mga bata, parang kay kumatsing lang. Ang ganda. I like it, Ate Eliza. Mabuhay ka at sana dumami pa ang pet coat mo sa bahay para maghati tayo. Good job! Thank you very much, Tuesday. Ami. Wala naman ata akong karapatang mag-live. Boses, diba? Parang wala yata ako sa level. At hindi ka naman dapat laitin, ate, kasi napakaganda mong kumanta talaga. Ang masasabi ko lang siguro yung mas may confidence pa ng konti sa sayaw. Para talagang bonggang-bongga na yung pinaka-buong stage presence mo. Medyo kulang lang ng slight. Medyo siguro nanginginig kang or nahihiya kang sumayaw ng konti. Pero konting bigay pa, ate, andun ka na. Pero napakahusay mo. Congratulations. Thank you very much. Rupa? Hello, Eliza. Actually, tama yung sinabi ni Juday. Kasi, syempre, sa entablado po kayo ng talentadong Pinoy. So, we really wanna see 100 or 200% of your performance. Yung talagang performance level talaga. And especially since yung defending champion natin, talagang umiikot-ikot sa poste. So, yan ang
ang magiging kalaban niyo po, di ba? So medyo nakaka-stress. But I really love your voice. I like the song. It's a feel-good song. I just wish that you could have given more in terms of bonggang exposure at saka yung stage presence. Thank you very much, Rupa. Sir Joey, ano yung tidbit na gusto niyong i-reveal tungkol sa kanta? Itong babaeng ito ay matalino dahil alam niya hulihin ang aking kilite. Ang awiting yon ay galing sa musical na Katie. Hindi ba? Kaya kung nagulat ako kung bakit sa dinami-dami ng kanta na pwedeng ipresenta rito, kinuha sa musical namin ni Ryan Cayabyab entitled Katie. Alam mo, Iha, ang tapang mong kantahin ang kantang yan dahil bihira ang kayang mag-scatting. The last one I heard na nagawa yan with such gusto was Mitch Valdez. Okay? Narinig ko rin ginawa yan ni Regine one time. At ngayon naririnig ko ginagawa mo yan. Lalong nabuhayan ang loob ko dahil ang tagal-tagal ko nang hindi narinig ang kantang yan. Mabuhay kang talentadong Pinay. Thank you very much, Direk. Ma'am Eliza, thank you very much for your performance. Liza,